Ulit? Come in. Pasok! Come. Hey? Pasok kayo. Welcome to our house. Welcome to our Manila house. Welcome sa aming bahay. Ito ang aming halfway house. Kasi, syempre, alam niyo naman na base kami sa Subic. And kung tutuusin, hindi naman ganun kalayo. Mga 2 oras kalahati pa rin yung drive niya. From Subic, Manila to Subic. Ganyan. Pero yung mga trabaho, syempre, karamihan sa mga trabaho dito pa rin talaga nangyayari sa Manila. Tapos, ang mga check-ups ni Bean, dito rin sa Manila. Ang family ko nandito rin sa Manila. Most of my friends nandito sa Manila. Nanawan na rin ako kaka-check-in sa mga hotels. And nanghinayang naman ako na mag-hotel na lang kami ng mag-hotel kasi syempre magastos at nakakapagod. Hoy! Ano? Wala na tayo sa room. Later pa yung room. Dito muna tayo. Come here. Dito ka muna. Mamaya mo na gulingin yung house. Bihira kasi talaga ito maging ganito kalinis. But syempre, ang inisip naming style, very minimalist. Wala talagang gamit. Dahil meron kaming baby at isa pa, halfway house lang naman siya. Hindi naman kailangan magkagulo yung mga gamit dito. Tulad ng ginagawa niya ngayon. Ibabagsak po niya yan. Naman. So, pakita natin sa kanila. Okay, pakita natin sa kanila. So, pagpasok nyo kanila, nandito ang aming door na hindi sinasalo ng mga bisita. Yung mga kasama ko, walang mga pintuan sa bahay. Open air po ang house. Parang tent, gano'n. So, dito, dahil may bata kami, hindi pwedeng pagpapasok ka, naka-shoes ka. So, hindi rin pwedeng pag tinanggal mo, nakakalat yung shoes. Dahil may tendency, syempre, damputin ng baby yun. So, gumawa kami ng cabinet. Ni-request namin to para nandito yung mga sapatos. Sapatos, tsinelas. So, naglagay kami ng, wala ko nalang naglagay ng mga susi. Pagka yung mga last minute na kailangan mong maalala, pag-aalis ka, mga salamin, pang-dry, mask, wallet, flowers na lalamutahin ni baby, alcohol, pagpasok mo ng house. So, pag-aalis ka, pwede kang dito mag-shoes. Dumigdig. Gustong dumigdig. So, pagpasok mo, ayan, itong wall na to, bibigay kita kay Nainay. Gusto mo kay Nainay ka muna? Go to Nainay. So, presenting ang aming TV. Yes, TV po siya. Maraming nalilinlang dyan. So, itong house na to, may una nang may-ari sa kanya. So, nabili namin siya. Kasi maganda yung place. But, kailangan lang ng konting repaint. Tapos, mas gusto ko mas maliwanag lang yung approach. Mas madaling linisin, mas kita mo yung mga nangyayaring mga dust, mga kailangan pulutin, hindi lang kang may baby ka nga. So, yung mga kanin na nahuhulog, mga laway, ganyan, basa-basa sa floor, kailangan matik nakikita namin. So, mas gusto ko, mas marami lang pailaw, mas maliwanag kahit sa gabi. Dapat talaga dito walang gamit kasi nga ang nangyayari, hinahatak ni Bean lahat. But for the beauty purposes ng ating vlog, naglagay lang tayo ng mga ganyan. Pero tinatakas talaga namin yung mga gabi maniwala. Nililin lang ko lang kami, binubudol ko lang. So, ito ang aming sala. Couch namin, kaya ito may ganito, kasi tinatakpan namin siya talaga. Nakapalag to all the way. Ganyan. Kasi pag kumakain si Bean, hindi naman siya palagi nasa kanyang high chair. Minsan bababayan, magtatantrums yan, tapos makalat yung bibig, mamantika yung kamay dahil nga sa kung ano kinakain niya, kung ano-ano yung napapahila niya dito. Nag-request ako sa interior designer ng letter
But apparently, ito yung dumating. Kailangan siyang gawa ng paraan, kaya tinatakpan namin. Okay naman. Nagiging kumot din naman pagkatulog na si Dean. Then ito, hindi naman talaga to center table, pero ginawa na lang center table. Ano to, alam ko maraming mga parents ang mag-react dahil medyo delikado yung kanto niya. Kahit kami, kabado dito, nilagyan namin ito ng mga pang-childproofing, pero tinanggal ni Dean lahat. Babantayan na lang talaga namin siya closely. Ito ang aming pailaw, medyo dramatic, para may ganung effect, para may pagkagabi, may pagka-romantic pa din. Itong wall namin, kung napapansin nyo, may mga frames na wala pang laman. Naubusan namin ng budget. Yung art prints na in-order ng aming interior designer, naharang sa customs. So, customs, baka naman. Na. Tapos sinabigay nyo na sa amin, bayad naman yan eh. So, hinihintay na lang namin. Mga ano lang yan, para lang magka-pop out ng colors. Para din kay Dean, mas may learning ano sa kanya. Diba? Pag nagtanong siya, what color is this? What color is that? Parang very interactive pa din. Kahit na nandito lang kami sa condo. Kasi compared sa aming Subic house, doon, nature eh. Dito medyo kulong kami. Kaya mas gusto ko, mas interactive pa din kahit pa. And then, yung past owner ng bahay na to, meron siyang malaking dining table dito na good for kasya nga 10 eh. As in, malaki talaga. Nag-decide kami na i-let go yung dining area na iniwan sa amin kasi hindi rin naman kami makakapag-host dito ng pangmalakihang dinner dahil pag natutulog yung bata, paano, di ba? Medyo maingay yung magiging mga scenarios noon. Kaya sabi namin, okay na to, itong animan. Tapos papakita ko sa inyo mamaya ang aming lounge area / speakeasy bar. So, mga friends na iimbitahin ko doon, kailangan speakeasy lang talaga. Kasi syempre mahirap na lumabas ngayon. Ngayong mga panahon na to, bilang meron ka ng daughter, kailangan dito ka, bantay ka kapag gabi, at least maririnig mo pagka iiyak siya, ganyan. So, buti nandito na lang tayo para mabilisan lang yung mga ganap. Ito, nandito na to. Galing to sa ating, noon pa to, part na to ng unit nung nakuha ko siya. Hindi ko na pinatanggal kasi maganda naman siya. Bagay pa naman sa house. Kung mapapansin nyo, from here, wala nang laman kasi dadamputin nga lahat ni Dean. So, lahat ng gamit, pataas lang. Pataas lang tayo ng pataas, guys. Higher na higher. Ito ang aming mga saksakan. Diyan lahat. A remote ng aircon. Kung ano-anong mga pa-audio equipment. Pag sinabi ko kung ano, tututunog siya. So, pakonting mga design lang, mga spare designs na meron kami sa Subic na dinadampot ko every time umuwi ako dito. Parang mas bagay ito dito sa house namin sa Makati. Yung iba nga actually hindi bagay, pero dahil nandito na, hinayaan ko na lang din. Wala pa yung mga books na iwan ko pa doon. Yung iba naming mga board games na iwan ko din doon. So, ito niregalo sa akin ng birthday ko, which is nangyari lang 3 weeks ago, kaya iniwan ko na yan dyan para may games dito ang mga friends. Ito, hindi ko alam kung ano to. Nilagay ko na lang dyan. Ito ang aking mga notebooks. Bilang mahilig ako magsulat-sulat, mag-journal-journal, wedding planning, mga ganon, ideas, basura. Alam ko na kung ano to. Trash can. So, ang aking yoga mat nandito sa ilalim na matagal-tagal ko rin hindi nagagamit dahil bawal pa rin akong workout, magkilos-kilos. So, ito, dati meron tong curtain na pinatanggal ko. Iniwan ko yung blinds para mas maganda pa rin yung pasok ng camera. Ito naman. Pak. Nakakaganda lalo. Nakakaganda, diba? Then, pasok tayo sa aming room. Baka mabigla kayo sa mga laman nitong kwartong to. Talagang, wow, grabe, ang daming laman. So, bed. Bed and side tables. And ito ang aking suso. Nire-represent ang breastfeeding awareness. So wala, dahil nga mangyayari dito kapag bumalik na ako sa work, gusto ko pag pumasok ako ng kwarto nito, wala nang kabisihan na makikita. Kumbaga, nag-zone out ka na. Wala akong pinalagay na TV, wala akong pinalagay na artwork para talagang pag nandito ka, hindi na magulo yung mata mo dahil kung ano pa yung makikita at maiisip.
Sa side ng table ni Greg, nandito yung mga hobbies niya, mga hilig niyang gawin. Mag-adjust ng lamig ng aircon. Saka syempre sa gabi may tubig lang siya dyan. Then sa side naman ng aking bed, nandito yung mga naghihingalo ng flowers na niregalo rin ng birthday ko. Nilagay ko lang dyan para sa ikagaganda ng ating vlog. Di ko alam kung nakaganda, ano, pero nilagay ko na lang. Tapos, ang iPad, para lang kapag gusto ko pang magbasa sa gabi. Usually sa gabi, hindi na ako nagpo-phone. So, itong iPad, hindi ko siya kinoconnect sa Wi-Fi. Or pinapatay ko yung Wi-Fi pagkapatulog na para lang siyang Kindle. Diyan ako nagbabasa. So, dito yung mga earrings, alahas, singsing. Kasi nga, iniisip ko ng singsing engage na ako eh. Kaya yan, meron na akong lalagyan ng mga paalahas dyan. Cabinet, meron lang kami maliit na closet dito. Nakakabigla rin, mapapansin nyo kung gaano kagarbo yung mga damit namin. Ito yung mga, Diyos ko! Wow! Diba? Sasabihin nyo, wow, ang simple talaga ni Angge. Oo, sobrang simple ko talaga. White shirts, may kulay ng konti, mas may kulay doon, mga pambahay, shorts, long pants, jacket, side ng closet ni Greg, white colored sando shorts, underwears, mga medyas, pang workout, pang tulog. Just mga 3 piraso lang yung pantulog. Kasi minsan nakabra lang naman ako. Diba? Alam mo yung mga bra pantulog dahil napapadebit. Sa taas walang laman yan. Nandito yung mga pads, panlakad. Yun na yun. Yun na yung gamit namin. Kasi nga halfway house lang naman siya. Sobrang bihira lang naman ako nandito. Ito rin, masyasya kayo. Masasabihin nyo, grabe ang busy ng banyo ni Angge. Charan! Toothbrush. Toothbrush, baso. And my friends, say hi! Vlog the vlog! Tapos, ito naging, ano ko na to, ugali ko na to, na gusto ko, meron akong nakikitang orasan. Kasi pag nagsha-shower ako, lalo na pagkapapunta ako ng work, pag nagsha-shower ako, sasarapan ako talaga sa ginagawa ko, hindi ko namamalayan. Parang, OMG, malilate na ako, so kailangan ko nang tapusin to. Kaya naglalagay ako ng siya. Tapos nandito, yung mga spare na mga soaps. Yung toothbrush na dyan. Hindi ko nakalagay kung ano yung brand ng toothbrush at mga deodorant namin. Yan, tas mga brush. Kala mo naman nag-makeup ako, pero yan yung mga pang-kikay-kikay. Brush, extra hand towels. Yan na po yun! Diba? Simple. So, saan yung favorite mo na part dito sa bahay? Ang favorite part ko sa bahay namin, gagawin ko kayo. Ready na ba kayo, guys? Welcome to our bar! Nung kinuha namin itong place na to, sinasabi ng dating owner, or nakita din namin, para siyang guest area kasi may sofa bed sila, tapos may parang office table dito. So, I think para siyang office space ng dating may-ari. Dapat gagawin namin tong guest room. But, nung isang beses na may mga bisita ako dito, 2 girls lang naman sila. Naririnig ni Greg, kasi siya yung nagpapatulog ng baby, naririnig ni Greg. As in, yung discussion namin, medyo konting mahina na namin yung tawa, pero naririnig pa din. So, naisip namin, hindi naman pwedeng lalabas kami at maiiwan yung bata dito mag-isa. So, nag-decide kami na maglagay dito ng tambayan. Itong couch na to, sofa na to, nagiging bed siya pagka tinanggal niya. So, hahatakin nyo lang yung kinesa dyan sa ilalim. Para sa mga kaibigang? Para sa mga kaibigang hindi nakakayaning umuwi. Dito na sila matutulog. And then, ito maraming mga appliances, furnitures ang nawala dahil mas pinili kong biling to. Priority, ah. Wala akong kinalaman dyan, ah. Mga priorities natin sa buhay, dito nagkakaalaman. Dito namin sinustore ang milk ni Mama. So, ito po ang wine chiller. Guys, isa na lang yung wine. Bili na tayo. Chocolate. May water bottle talaga dito pero nasa hugasin yun ngayon kaya nawala.
Ito, naglagay lang ako ng... Tapos sinususian namin siya. Bakit? Para sa mga kaibigan malakas uminom. Sinususian namin siya kasi minsan si Bean pinaglalaroan. So, sinasara namin. Pero ito, lalagyan lang to ng mga takip, tansan, pag nag-open sila ng mga kung ano-ano nila. Kaya kung mapapansin nyo, may cabinet pa rin to, hindi na namin pinatanggal. Kasi sa loob nito dyan yung mga maleta namin pag magta-travel kami. Winter clothes, shoes na dito sa loob. Huwag natin yung tignan guys, hindi nakaka-pretty. So ayan, kulang pa rin yung wall namin dito ng artworks. Pinasukan ko lang ng picture naming pamilya kasi baka mawala. Diyan ko lang nilagay ng isang araw. Dahil nga sinuggest ko sa interior designer namin na dito yung magiging tambayan, inuman area. Hindi naman maganda na labas-pasok ka, diba? So, nawala yung purpose na kailangan tahimik kayo dito. Kasi pag sinara yung door, lalo pat sinara niyo yung curtain na yan, talagang nami-minimize yung volume ng mga tawanan at kwentuhan para maiwasan magising yung bata. So, nandito na lahat. Nandito na yung mga drinks ng Sir ko, nila Sir Greg. Yan yung mga hard. Kasi, hindi naman ako nag-hard. Tapos, mga baso, wine glasses. Tapos, nandito na rin yung turntable para nandiyan na yung mga pa-sounds natin. Mga pang-emo-emo para kapag may mga kaibigan kang may pinagdadaanan, mag-play lang tayo ng music pang patungo ng lupa. Diba? Ganyan. Then ito ang aming balcony na iniiwan lang namin talaga siyang nakalock. Kaya rin namin naisip dito ilagay yung inuman lounge area kasi meron kami mga friends na minsan kailangan magsigarilyo or mag-vape or mag-IQOS, kung ano-ano man yung mga uso ngayon. Dito namin sila hinahayaan maggawin yung mga bisyo-bisyo nila. At syempre ingat lang kasi medyo mababa yung ano. So, here meron ding banyo. So, magulo to kasi nandito yung mga kailangan namin i-dispose na damit, mga napagliitan na rin ni Bean na damit. So, ito, pinadagdag ko lang na ilagay dito. Dati ko pa itong bahay. Nanghinayang lang akong mawala itong mga magandang kasing wood na to. So, same. Wala ko siyang laman kasi nga wala naman yung talagang nakatira here. Wala na akong pinaayos sa fixtures ng mga banyo dito. Hinayaan lang namin na kasi maganda yung mga fixtures na mula pa sa noong nakatira dito. Maintain na lang namin. And then, puntahan natin ang room ni Bebe. Ito ang kanyang room. Meron siyang Montessori bed. Nakakagulat kasi nakatulog na ako dito. Ang kanyang parang learning table, play table. Alam ko na-open to. Open. Pwede dito siguro in the future. Dito lagay yung mga pa-crayons niya, pang art kineso niya or Legos, yung mga toys, ang kanyang hamper. Kasi siya ang pinakamagastos sa damit, kaya siya may pinakamalaking hamper. Maya-maya kami palit ng damit, towel, ang kanyang night light. Yan, may pa-clouds. So, inano din nila to, pininturahan na nila wallpaper. Meron na naman po tayong artwork na hindi na budgetan. Meron po tayong kaibigan na may hika ngayon. Ito ang aming baby camera na ginagamit namin every night para kampante ang mga parents kapag natutulog siya. So, yan yung kanyang mga toys, stuffed toys. Yung mga books niya, lahat nasa subik pa. Hindi pa ako nakaka-uwi doon para mag-imbak ng gamit dito. Ito ang closet niya. Mas marami pa siyang gamit kaysa sa amin. So, ayan ang kanyang mga bag from her ninang Judy Ann. May mga letters dito si Ate Luna sa kanya na nakakatawa. Sabi niya, "Hola, Bean. I'm super sorry for missing your birthday. Kasi malayo. And I had the shoot. It's okay. Marami pa yung mga birthdays mo. Happy birthday, Bean. Belated." Yan yung kasweet niyang kanyang Ate Luna. Welcome to the Christian world. Lahat ng occasions binigyan po si Bean ng regalo. It was lovely meeting you. Visit often. Yay, I have another baby sister. Stay cute, Ate Yo. Galing naman kay Ate Yo. So, yun ang kanyang mga toys. Bumili lang ako nitong mga lalagyan ng ganito para hindi masyadong cluttered. Para mabilis ligpitin. At isa na naman pong art piece ang ating na... Alam mo, ano na to? Hindi nyo namamalayan sisikat tong ganito. Mga nang nag-create nito eh.
So, para itong mga very, Mona Lisa level. Pirmahan mo na lang, May. Pirmahan ko, benta ko sa inyo, bid ko. So, ganun din, may shower din dito si Bean. Actually, nung binibili namin to, or pinag-iisipan bilhin, isa sa mga naging downside, walang top, walang walang bathtub yung bahay. Ang gusto ko sana may bathtub. Gusto ko sana may bathtub para mas mabilis kasi magpaligo ng baby kapag may bathtub, diba? Kaso wala. So, okay lang. Parang mas nag-enjoy naman namin. Mas nag-matter naman yung location, yung sukat ng bahay, pang long term talagang. Parang relasyon ko ngayon pang long term. Ay, charot. Kesa sa bottom. Kesa sa bottom. Pinili ko yung mga pang long term kesa sa bottom. Ito mga sapatos namin, bag. So, yan lang siya. Puro rubber shoes, flats. Saka kayo matatagpo ang heels dyan. Sapatos ni Bean, mga bag ko. Iba na talaga ngayon. Wala, hindi na nakaka-artista yung mga gamit natin. Very Subic girl na tayo. Island living. Punta naman tayo sa aming kitchen. Dito sa kitchen, wala na kaming pinagawa. As is, where is na to. So, dito, saan natin ito? Para nakaka-class. O, diba? Dito ko nilalagay yung mga pang-suso, pang-pump, ganun. Kaya may nipple tape. Hindi ko alam may nipple tape dito. Siguro magpa-pump ako isang araw. Tapos pagtingin ko, ay, may nipple tape. Nilagay ko na lang dyan. So, ito galing to kay, Ann Curtis. Nung kanyang baby shower, niligaluhan kami ito. So, nagamit naman. Actually, dalawa yung ganito namin. May isa rin nagregalo sa amin. So, natutuwa ako dun sa mga dala-dalawa. Kasi, dalawa nga yung bahay namin. Hindi ako yung parang, ay, meron na kami niyan. Thank you. Hindi ko binabalik. Kiniklaim ko pa rin. So, ayan, yung mga buti-buti niya. Kasi at daytime, nag-breastfeed. At daytime, nagpo-formula na si Bea. Because, babalik na si Mommy sa work. Sana makabalik talaga sa work next year. So, kailangan masanay siya na nag-formula kapag wala ako. Ang coffee machine ni Greg. Tapos, ang gawaan ng food ni Bing. Dito kami nagpupuree ng kanyang mga labor. Dito yung hugasan ng kasalanan. Ito, yung past owner, meron silang dishwasher dito. Pero tulad nga ng sabi ko, ibang pinrioritize ko sa buhay. Wine chiller ang binili ko kasi sa dishwasher. Sabi ko, mas kaya ko maghugas ng kamay. Hinayaan kong wala muna kaming dishwasher sa susunod ng mga swelduhan na yun. Dapat. Diba? Hello? Minsan ka na nga lang makakainom. Sarapan mo na yung talagang lamig. Mamaya, papakitaan ko kayo. So, ito, wala boring yan. Mga, anong tawag doon? Kaldero, ganyan. Na konti lang din. Kung ano lang din, like, tingi-tingisa lang siya. Isang pangsabaw. Hindi na ako nangahas yung kailangan, kompleto yung set, ganun. Hindi, doon lang tayo sa mura. So, yan lang siya. Tapos, mga pang-frying pans, pang-saute, pang-boil ng egg, may bean, dyan kami nagbo-boil. Tapos, ito, wala lang. Kutsara, tinidor, very basic. Kung ano-ano mga gamit lang sa kitchen. Hindi rin ako nangahas kumuha ng mga mararami dahil maliit yung space namin dito. Nandito yung aming mga plates na hindi na rin ako bumili ng bago. Galing pa yan sa mga luma kong bahay. Nung as in, bata pa ako, like, bigay pa kaya ng best friend ko, ay, Kevin, Bekere, man. Diyos ko, nakangat-angat ka na sa Australia, padalan mo na ako ng mga bagong plato. So, nandito yung mga condiments, pangluto, cooking oils. So, very practical, diba? Habang nagluluto ka, kuha-kuha ka lang dito. Ito yung nakaka-class. Wala nga ako nito noon eh, sa mga bahay ko. May lumalabas na tubig dyan pag binuksan ko to. Pag magpapasta ka or magsasabaw ka, pak! Hindi pa nabubuhatan yung coffee ka na. Tapos pak. Ganun. Tapos yan lang. Kuchinga, chopping board, aming ref. Ito nga pala yung nagdala talaga. Ang bagong art piece. Mali kayo. Walang frame dito, but may susi.
Ito art, sobrang modern art talaga to. Alam mo, madilim. Modern art yan. Oh. Dahil. Ayun. Modern art. Nakaka-gallery. Oh. Diyos ko, hindi nyo alam yung mga art ngayon. Art yan. Magkano kaya yan? Galing yan kay Sir Sentry. Sa Sentry yan. Hindi nyo kilala si Sentry? Ay, Diyos ko, wala kayo alam sa art. Tapos, ito, yan. Ito rin, marami rin itong naligwak na mga appliances at furnitures. Itong basurahan na to. Hindi naman siya automatic o ano, pero ang ganda niya kasing tignan. May paa. May paa lang siyang ganun, no? Tapos kulay-pula, ganyan. Tapos, meron din tong laundry area. Dito kami na lalaba-laba, linis-linis. Dito namin din pinapaliguan si Bean. Halika, pakita ko sa inyo. Dito. Ito na yung naging bathtub niya. Joke lang. Ano daw to yung dating owner, sobra silang dog lovers. So, nagpagawa sila ng ganyan. Hindi namin dito pinapaliguan si Bean na baka seryoso. Ano lang siya, like labahan. Dito talaga. Dito namin pinapaliguan si Bean. Dito namin siya pinapatuyo. So, ayan. So, malaking space na nakuha namin. Yan yung mga magaganda sa mga old buildings in Niba. Na ma-maximize talaga nila yung yung laki ng yung lugar. Tapos sa presyong affordable. Kasi yung mga condo ngayon, ang nagiging problem natin, siksik, tapos medyo nakaka-claustro. At least ito, para kang nakakahinga pa rin. Tapos, yun nga, maraming kwarto, maganda yung layout, maganda yung floor plan. So, yun, parang wala naman na akong nakalimutan. Yung anak ko na lang ang nakalimutan ko kung nasa na. So, dahil wala na akong nakalimutan, Anong oras na? So, pakikitaan ko kayo ng mga ganun talaga, ano? Paano? So, pakikitaan ko kayo ng mga class na galawan sa pagkainuman namin dito, ha? Pak, bumuksan mo munang ganyan, dahan-dahan. Aamoy mo yung amoy ng mamahaling wood. Pango! Kuha ka ngayon ng wine glass ng very, very gently. Close mo to. Tigas. Yan. Pak! Tapos parang check ka ng time. Ano oras ba? Okay. Pwede nang mag-drink si mami tapos sa mga responsibilities niya. Kuha ka ng alak. Na parang pagod na pagod ka lang sa araw. Yung parang, Woo! Ganun lang. Buksan mo. Ibawas pala to. Pour ka ng wine. Close mo to. Balik mo. Pak. Upo ka dito. Upo mo. Mag-emote ka na parang pagod na pagod ka lang sa life. Hirap maging mom. Drink ka na ngayon. May isip mo, sarap, I deserve this. Oh, Diyos ko. And action.